So mga kapatid, pupunta na tayo sa ating morning revival preview. So ang schedule natin ngayon ay week 24, day 2. Amen. So magbabasa na ako ng mga verses natin ngayon. Ephesians 4:11 to 12. As he himself gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as shepherds and teachers, for the perfecting of the saints, unto the work of the ministry, unto the building up of the body of Christ. So, kumpleto itong verse na ito. At itong verse na ito ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ng eklesiya. No, ang pagtatayo ng church. Di ba sa Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. No? So mula sa salita ng Panginoon, nakita natin ang laman ng kanyang puso. Ano ang gusto niya? I will build my church. So ibig sabihin, gusto niyang itayo ang church, ang eklesiya. No? So yan ay nung nandito pa siya dito sa sangkalupaan. No? At itong eklesiya, wala pa nun. Sabi niya, I will build my church. Wala pa nun. At ang eklesiya ay umiral. Ito ay umiral nung siya ay umakyat na sa sangkalangitan. No? At bagamat sinabi ng Panginoon, paano itatayo niya ang eklesiya, subalit paano ito maitatayo, hindi naman niya pinaliwanag. Pero si Apostol Pablo, binigay niya itong verse na ito. Yung huling part ng verse na ito, sabi niya, unto the building up of the body of Christ. Yung body of Christ, Christ ay ito yung eklesiya. Si Paul nakita niya at pinaliwanag niya paano itong eklesiya ay may tatayo. No? So, gusto kong talakayin ng unti-unti itong verse na ito sapagkat malaking verse ito na tumutukoy at pinakikita sa atin paano ba itong eklesiya ay naitatayo. So, una, sinabi niya, nagbigay siya ng mga alay sa eklesiya. At itong mga alay na ito, mga handog, ay mga tao, mga gifted to. Gifted. Mga taong merong kaloob. Malaki ang kanilang kaloob. No? At particular itong mga function nitong mga taong may kaloob. Ang iba, sabi niya, ay mga apostol. Ang iba ay mga propeta. Ang iba ay mga ebanghelista. Ang iba ay mga pastol. At ang iba ay mga guro. Tapos niya, lahat ng mga ito, sabi niya, for the perfecting of the saints, upang pasakdalin ang mga banal. So, itong mga gifted ones sa church, gumagawa sila ng gawain ng pagpapasakdal. Ibig sabihin, yung mga banal, yung mga kapatiran, mga believer, pinapasakdal nitong mga gifted ones na ito. 5 uri ng gifted ones ang binigay ng Panginoon. Kahapon binanggit natin siya yung giver ng mga gifts. At ngayon, binanggit sa atin ang 5 uri ng gifts. No? Eventually, itong mga gifts, mga tao din ito. No? So, hindi ito mga tao na may ranggo, kundi ito ay mga may kaloob. Iba naman yung ranggo. Yung ranggo sa sanlibutan, ito yung mga matataas ang posisyon. Pero dito, ang binigay niya, hindi mga taong may ranggo. Mga gifted. Ang apostol. Okay. So, sabi niya, mayroong apostol, mayroong propeta, may mga ebanghelista, mayroong mga pastol, at mayroong mga guro. Okay. At sinabi niya, ang gawain ng mga gifted ones ay upang pasakdalin ang mga banal, gumawa ng gawain ng pagpapasakdal. Tapos sabi niya, for the perfecting of the saints, unto, ang ibig sabihin ng unto, yun ang bunga. Pag napasakdal mo ang mga banal, unto the work
of the ministry. Yun, upang itong mga kapatiran mapasakdal tungo sa gawain ng ministeryo. Ibig sabihin, matuto sila sa gawain ng ministeryo. Ano ba ang ibig sabihin ng ministeryo? Ang ministeryo kasi ay mga paglilingkod. No? Pag sinabing meron kang ministeryo, ikaw ay isang taong naglilingkod. Ministeryo ay maglingkod. So, lahat ng mga banal, gusto nila magkaroon ng ministeryo, mga paglilingkod. Pero para mangyari yan, kailangan merong pagpapasakdal ng mga taong may kaloob. So, yung mga taong may kaloob, ang kanilang gawain ay mag-perfect, magpasakdal, mag-train ng tao, turuan ng mga tao. No, para mga coach ito. No, tinuturuan ng mga tao paano ang gawain ng ministeryo. Iba-ibang gawain. Ang iba ay nagtuturo ng bata. No? Ang iba ay paano magbigay ng message. Ang iba paano mag-home meeting. Ang iba paano mag-preach ng gospel. No? Ang iba paano magpastol, kalinga ng mga kapatid. Paano mag-conduct ng home meeting. No? At kuminsan may mga ano rin yan, mga Levitical work din yan. Di ba? Maski yung mga church, kailangan din ng tagaluto, tagasaing, tagalinis, taga-drive ng mga car. No? At taga-operate ng mga gadgets, mga computer. So lahat ito, iba-iba, ang daming ministeryo. No? Pero sa itaas niyan, merong mga gifted ones na nilagay ang Panginoon. At ang naglagay dito sa mga gifted ones, mismo yung ulo, si Kristo. Diba? So, siya yung nagbunga, naglagay, nag-assign nitong mga gifted ones para i-perfect yung mga saints. So, yan yung sistema ng pagtatayo. Okay? Tapos yung last part niya, okay, sabi dito, unto the work of the ministry, unto. Yung salitang unto, dalawang ulit na ginamit. Una, unto the work of the ministry. Pagkatapos, unto the building up of the body of Christ. Tungo sa pagtatayo ng katawan ni Kristo. No, so yun yung line up ng gawain para maitayo ang eklesiya. So paano uli? Ulitin ko, yung giver muna, yung Kristo na ulo. Ang binigay niya, itong mga gifted ones, mga apostol, propeta, ebanghelista, pastol, guro, itong mga 5 nangungunang particular na kaloob. At ito naman mga may kaloob na ito, gumagawa sila ng perfecting work sa gitna ng mga believer. Perfect sila, tinuturuan sila para mga coach yan. Okay. Ito naman mga believer, okay, natututo sa gawain ng ministeryo sa pamamagitan ng mga gifted ones. No? At sa pamamagitan nila, diretso nilang itinatayo ang eklesiya na siyang katawan ni Kristo. Sa madalit salita, ang pagtatayo ay gawain ng lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao sa eklesiya. Walang hindi. Okay, so ang ganda ng ng verse na ito. Pag unti-unti in-analyze mo, oo nga, ganyan nga pala yan. Oo. Okay, so ito, magbabasa na ako. Every saint, ang saint kasi believer. Hindi yan yung mga santo-santo na mga San Pedro, San Jose, Santa Maria, at mga na-canonized na mga kung kanino o naging mga kung sino-sino. Sa Biblia kasi, ang mga believer tinatawag na saint, mga banal. Common lang yan. No? Yung mga apostol, doon sumulat sila to the saints, sabi nila. So, ang sinulatan nila, yung mga believer. Okay, so sabi na rito, every saint, great and small, is a gift to the church. Bawat believer ay gift to the church. Kaya dapat nasa church ka. Kasi gift to the church ka. Hindi ka dapat believer na
na nasa galaan. Dapat nasa church ka. Kasi gift ka sa church eh. At ang church ay body. Dapat ang bahagi ng katawan ay nasa katawan. Saka ba naman nakakitang mata na wala sa katawan? Ilong na wala sa katawan? Kamay na wala sa katawan? Horrible. Kaya lang maganda ang mata kasi nasa katawan. Pag yung mata, dinukot mo, nilagay mo sa ibabaw ng lamesa. Wala nang gustong tumingin dyan. Kaya lahat tayo ay gift, okay, to the church. Lahat, every. So tandaan mo, sabihin mo sa sarili mo, ako ay isang gift sa church. Yan, ako ay dapat nasa church life. Every member of the body is a gift to the body. Okay, yung body, yung church yun. We should never consider ourselves as too small to be a profitable gift to the body. So wag mo ituturing yung sarili mong maliit. Ako, wala po akong alam. Hindi po ako marunong mag-serve. Wag mong gawin yan. So long na ikaw ay isang gift, isang bahagi ng katawan, ikaw ay isang handog sa katawan. Meron kang lingkod, meron kang silbi. Okay, meron kang pakinabang sapagkat ikaw ay bahagi ng katawan. Tingnan niyo yung physical na katawan natin. Lahat ng bahagi, okay, ay kailangan para sa pagtatayo ng katawan natin. Di ba? Tingnan mo lahat ng parte ng katawan natin. Wala kang pwedeng sabihin na ito, walang pakinabang, tanggalin ko na, itapyasin na. Wala, lahat. Meron. Di ba? Ultimo yung maliit na daliri. No? Pag makatintenga mo, hindi mo na malagay itong malaki. Yung maliit ang gagamitin mo. Ang ganda ng pakiramdam. Kasi maliit siya. Kaya lahat meron pakinabang. Noong araw kasi, yung mga tao, iniisip nila yung appendix, walang silbi. Kaya may mga babae noon, pag nasisaryan, Dok, pati appendix, tanggalin mo na. At baka yan ay magka-problema pa, magkaroon ng appendicitis, another operation. Kaya pinapaalis nila yan. Pero bandang huli na-discover ng mga expert na ang appendix ay imahalaga sa katawan. Sabi niya, pag wala kang appendix, you will be prone to cancer. Ooh. Kaya ngayon, wala na nagpapaalis na appendix. Kaya lahat ng bahagi ng katawan ay mahalaga, merong function. Kasi yung katawan natin, nilikha ng Diyos yan. Hindi nilikha ang Diyos ng isang part yan na hindi papakinabangan ng katawan. Lahat yan may pakinabang. Okay, so tapos sinabi sa atin, ang eklesiya, ang church, ay katawan ni Kristo. Kaya lahat ng bahagi, merong function, may pakinabang, may silbi, may bahagi sa pagtatayo. No? Kaya walang magsasabing, wala akong alam, wala akong ano. Yan ay natisod na kaisipan. Amen. Okay, so the practice of Christianity, with one man speaking and the others listening, spoils the gifts and kills the functions of the saints. Some Christians in the denominations do not even know how to pray because their function has been annulled by the clergy laity system. So nakakaawa ang situation, no, ng Kristyanismo. Nakakaawa. No, kasi ang nangyari sa Kristyanismo, isang tao na nagsasalita. So isang taong nagsasalita. Di ba? At ang iba nakikinig lang. Di ba? Mga congregation, isang tao, lahat ng buong congregation umaasa sa isang tao. Para magsalita. So yan yung sistema. So lahat tagapakinig lang. Okay. Kaya nangyari dito, walang nape-perfect. Kadalasan yung mga tao, maski sa mga ibang denominations, yung mga tao na hindi man lang marunong manalangin. Sabi, mag-pray ka, mag-pray tayo. Ano ba mag-pray?
Hindi sila marunong kasi sila ay hindi napapasakdal. Sapagkat ang sistemang alam nila, okay, isang kongregasyon, may isang taong tagapagsalita. So yun. Okay? At dahil dito, yung function ng mga kapatid ay nawalan ng bisa, na annulled. At nagkaroon sila ng tinatawag na clergy laity system. Kakalungkot. Clergy laity system. Ang clergy laity system ay clerical system. Ito ay common na ang mga kongregasyon nila ay mayroong mga assign na mga tinuturing nilang marurunong, mas marurunong kaysa sa iba, mga nag-aral ng theology. At sila yung karapat-dapat. Sila yung karapat-dapat. Pero mula sa dalisay na salita ng Panginoon, pinapakita sa atin, ang eklesiya hindi naman ganyan. Ito ay isang katawan na binubuo ng mga miyembro ng katawan na bawat isa ay may bahagi sa pagtatayo. Amen. So according to the biblical revelation, however, all the believers should be living, functioning members of the body of Christ. So ito ang pinakikita ng Biblia. Dapat lahat ng mga believer ay mga buhay na sangkap. Buhay, gumagalaw, buhay talaga. So yan ang pinakikita sa atin. Functioning member of the body of Christ. Gumagalaw bawat isa. Naglilingkod bawat isa. Buhay. Diba? Tingnan ninyo ang katawan natin. Ako nagsasalita, hindi lang bibig kong gumagana, mata ko, tenga ko, diba? Kamay ko gumagalaw. No? Ngayon nakaupo ako, pero kung nag-i-speak ako talaga sa congregation, hindi ako, mas magilas ako. So lahat ng bahagi ay gumagana. Amen. So today's reading na ako. Christ has made us New Testament priests by His descension and ascension. So sa bagong tipan, sinasabi sa atin, lalo si Peter, sabi niya, kayo ay mga saserdote. Sa bagong tipan, ang mga believer ay mga saserdote. Okay? Mga bagong tipang saserdote. Binawi na yan sa New Testament. Sa Old Testament, pwede natin sabihin, may mga priest talaga. No? Pero bago na itatag yung mga priest sa Old Testament, merong salita ang Panginoon sa Exodus na sabi niya, okay, gagawin niya ang kanyang bayan, okay, bilang kaharian ng mga saserdote. Pag sinabi mong kaharian ng mga saserdote, bawat isa ay saserdote. Bawat isa ay priest para maglingkod sa kanya. Kaya lang sa Old Testament, nawala yung priesthood ng lahat. Kasi nagkaroon ng problema sa Old Testament, nagkaroon ng worship of golden calf. Nangyari yan noong panahon ni Moses. At dahil diyan, yung priesthood na award sa isang tribe lang. So ito yung tribe of Levi. Kaya sa 12 tribe ng Israelites, meron isang tribe ng priest. Ito ay yung tribe of Levi. Pero yan ay hindi gusto ng Panginoon. Yan ay nangyari. Okay. Dahil sa pagsamba sa gintong guya, isang idols sa lumang tipan. At nagkagulo. Kaya nawala yung priesthood ng mga ibang tribe. At ang pinaka-faithful nung panahon na yon ay yung tribe of Levi. Binigay ng Diyos sa kanila yan. Pero pagdating sa New Testament, ginawa niya kung ano yung gusto niya sa simula. Na lahat ng believer ay maging mga saserdote. At sinabi ito ni Pedro, di ba? Sa sulat ni Pedro, sabi niya, kayo ay mga royal priesthood. Binawi na siya. Priest ka. Believer ka ba? Di priest ka. Sabihin mo, hindi po ako nakapag-seminary. Priest ka kasi ang binigay na buhay sa iyo ng Diyos, no, ay isang buhay ng saserdote. Hindi ba Panginoon natin? Hindi lang priest, high priest. Sabi sa Hebrews, ang buhay niya ay buhay ng isang saserdote na binigay niya sa loob natin. Kaya ang ating pagiging
priest ay buhay, nanggaling sa buhay na binigay ng Panginoon. Okay, so ulitin ko to. Christ has made us New Testament priests by His descension and ascension. He, as the head of the body, gave us as gift to the body. If someone were to ask us if we are gifts, each of us should declare, Amen, Hallelujah, I am a gift. Gift ka ba? Amen, Hallelujah, I am a gift. Ako ay isang handog sa katawan na binigay ng ulo na walang iba kundi si Kristo mismo. Kaya kung kayo mga taga-Kristyanismo, taga-denomination, maaaring magtataka kayo, ano ba yung mga sinasabi mo, brother? Na lahat ay priest. Yan ang sinabi sa Bible. Hindi naman niya sinabi, ang priest lang yung nag-seminar. Yung pumunta sa seminaryo. Yung nag-aral ng theology. Yung kumuha ng course na pastoral. Yan ang mga priest o pastor. Hindi naman sinabi sa Biblia yan. Sabi ni Pedro, kayo ay mga saserdote. At sinabi sa atin, ang eklesiya ay katawan ni Kristo. No? At sinabi pa sa Corinthians, bawat isa pwede magpropesiya, one by one, no? Upang itayo ang eklesiya. Kaya ang eklesiya ay binubuo ng mga believer. Dapat mga believer na buhay at nagpa-function. Naglilingkod. Ang iba gumagawa ng gawain ng ebanghelista. Ang iba gumagawa ng gawain ng mga pastol. Ang iba ay mga guro. No? At ang mga mas gifted ones, nagpapasakdal upang ang mga pinapasakdal nila ay maging katulad nila. Amen. The intrinsic building up of the church by the head, given gifts, the apostles, prophets, evangelists, and shepherds and teachers, perfecting the saints. These are particular gifts such as Paul, Peter, Martin Luther, John Nelson Darby, and so forth. These head-given gifts perfect the saints in the local churches. When they are perfecting in the meetings, they are watering the members of the body of Christ. Amen. So ang isang pinakamahalagang bagay, no, ay ang pagpa-function sa pagpupulong ng eklesiya. So sinabi sa atin, ang eklesiya ay pagpupulong. At sa pagpupulong ng eklesiya, dapat lahat nagpa-function. Pwedeng nananalangin, nagpupuri sa Panginoon, nagbibigay ng mga testimony, di ba? Yung mga mas gifted ones, magbigay ng concluding word, no? At ginagawa ang lahat para sa pagtatayo ng katawan ni Kristo. Lahat buhay. So yan ang meeting. Kaya sa 1 Corinthians chapter 14, sabi ni Paul, ano baga mga kapatid? Sabi niya, what is it then, brothers? Whenever we come together, sabi niya, each one has a son, has a teaching, has an interpretation. Sabi niya, each one has, sabi niya ganun. And do everything for the building up of the body of Christ. Sabi niya, each one, bawat isa ay meron. So, ang meeting ng church ay full of mutuality. No? Ibig sabihin, full of mutuality. Bawat isa nagbabahagi. No? At bawat isa ay buhay. So, yan ang meeting ng eklesiya. Amen. The perfecting of the saints by the gifts is unto the work of the ministry, the building up of the organic body of Christ. This perfecting should go on and on until all the members of Christ arrive at three things: and the oneness of the faith, and of the full knowledge of the Son of God, and the full grown man, and at the measure of the stature of the fullness of Christ. So go on and on, sabi niya. Ang pagpapasakdal, walang katapusan. Tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy na ginagawa sa loob ng eklesiya. Ito ay isang aktibidad na ginagawa sa eklesiya. Hindi natatapos. No? Hanggang ang mga kapatid naman
ay tuloy-tuloy ding napapasakdal, no? At hanggang makamit ang tatlong bagay mula sa pagpapasakdal ng mga gifted ones tungo sa work of the ministry, ang buong eklesiya dapat umabot sa tatlong bagay na sinasabi rito. So una, at the oneness of the faith. No, dapat lahat ng mga kapatid sa loob ng eklesiya ay mapasakdal sa isang direksyon na magkaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya. Okay. And of the full knowledge of the Son of God, isang ganap na kaalaman o pagkakilala sa anak ng Diyos. Pangalawa yan. At pangatlo, sabi niya, at a full-grown man at the measure of the stature of the fullness of Christ. So meron tinatawag tayong ganap na sukat ng kapuspusan ni Kristo na dapat umabot tayo sa sukat na yan. Sabagat siya ang ulo, dapat mag-match tayo. Yung katawan lumaki, maabot niya ang kapuspusan, ang sukat ng kapuspusan. Tignan mo yung tao, mula sa pagkabata, lumalaki siya. Hanggang maabot niya yung pinakasukat talaga. Yun na yun. No? At ito ay naaabot sa pamamagitan ng paglago ng buhay. At ganap na siyang isang matured tao na talaga. Ngayon, napansin ko yung mga kabataan, matatangkad. So, yun yung sukat nila ngayon. Di ba? Pero, unti-unti yan na naabot. Hanggang ma-reach nila yung certain height, nahihinto na yan. Yun na yung pinaka-peak ng sukat nila. No? Pero, pag bata pa, meron pa yan, may ilalaki pa yan. So, ang church, ganun. No, sa pamamagitan ng pagpa-function ng mga kapatid, pagtuturo ng mga gifted ones, pagpe-perfect ng mga saints, no, at direktang pagpa-function ng lahat ng mga banal, no, ang eklesiya ay mag-go on, no, hanggang abutin niya yung kaisahan sa pananampalataya. Hindi na tayo magtatalo-talo. No, iisa na lang ang ating pananampalataya. No, at aabutin din niya yung ganap na kaalaman sa anak ng Diyos. Anak ng Diyos ay si Kristo. Ngayon, ang dami pa nagtatalo-talo kasi kulang ang kaalaman. Hindi nagkakaisa. No? Pero ang direksyon natin ay umabot tayo sa full knowledge of the truth. Di ba? Kaya sinabi ng Panginoon, ni Christ, sinabi ni Pablo kay Timoteo, meron dalawang gusto ang Diyos natin. Yung isa, ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng buong katotohanan. At ang buong katotohanan ay ang buong katotohanan tungkol sa anak ng Diyos na si Kristo. At yung pangatlo ay ang maabot natin, okay, ang ganap na sukat, okay, ng kapuspusan ni Kristo. Yan, tatlong yan, aabutin natin yan. At pag naabot na natin yan, Lord, bumalik ka na. Naitayo na ang eklesiya mo. Amen. So, Ephesians 4, okay, excuse me. Kaya pala mainit. Yung aircon ko hindi gumagana. Okay, so, ito na. Ephesians 4 reveals that the head, Christ, builds up the church by making the saints gifts and by giving these gifts to the church for the building up of the body of Christ. This shows that the head does not build up the church directly. Okay, so tama naman. Katulad ng sinabi ko, ang Panginoon sabi niya, itatayo ko ang aking eklesiya. Pero hindi naman yan direktang tinatayo ang eklesiya. Meron siyang portion dyan. Ang kanyang portion ay ang pagbibigay ng mga handog. Di ba? So una, yung mga gifted ones, binigyan niya ng mga kaloob. So merong 5 nangungunang kaloob na binanggit sa atin. No, binigay niya yan sa mga tao, sa mga believer na merong kapasidad para maging apostol, okay,
maging propeta, maging ebanghelista, maging pastor, maging mga guro. Meron silang kapasidad. No? At kaya binigay niya yung gift na yan. At ang gift ay parang biyaya din siya na binigay ng Panginoon sa kanila. No? At itong mga gift na ito ay naging mga tao na may kaloob. So yun yung bahagi ng Panginoon. Hindi siya yung direktang nagtayo. At mula naman sa mga gifted ones, pine-perfect naman nila ang mga kapatid tungo sa gawain ng ministeryo. At ito naman mga na-perfect, sila yung diretsyong nagtatayo sa eklesiya. So yan yung sequence ng pagtatayo. Kaya ang eklesiya, hindi naman direktang tinatayo ni Kristo. Meron lang siyang bahagi. Furthermore, the gifted persons who are used by the head to perfect others do not build up the church directly either. They perfect the saints, and the saints do the direct building work. So, ang Panginoon, hindi direkta niya tinatayo. Tinatag niya yung mga gifted ones para mag-perfect. Yung mga gifted ones, hindi din sila nagtatayo, nagpe-perfect lang sila. At ang nagtatayo, yung lahat ng mga saints na perfect na mga gifted ones. Kaya, ibig sabihin, sa pagtatayo ng eklesiya, may bahagi ang Panginoon, may bahagi yung mga gifted ones, sila yung nag-perfect. At yung mga na-perfect, may bahagi sila at sila yung direktang nagtatayo. So, ganun natatayo ang eklesiya. Wag mo na i-analyze. Nasaan ba ako Siyempre, wala tayo doon sa tuktok. Hindi tayo yung head. Pero minsan, sinasabi natin, ako ba yung isa na nag-perfect? Gifted ba ako? O ako yung isang pinerfect na magtatayo? Wag mo na akong tanungin dyan. Kasi, yung mga nag-perfect na mga gifted, yung mga na-perfect nila, naging katulad na rin nila. Tingnan nyo sa mundo. Maraming doktor, maraming engineer, maraming lawyer, maraming mga nurses, maraming mga professionals. Sino ba ang nag-perfect sa mga professionals? Sino ba ang nag-perfect? Yung mga professional din, kung walang doktor, walang maibubungang doktor. Diba? So may mga nagpe-perfect na doktor. Tapos yun naman mga na-perfect na doktor, ang iba sa kanila, magiging mga guru din ng doktor. At ang iba naman, maggagawa ng pagdodoktor talaga. So ganun. Parang ganyan. Diba? Yung iba, kasi kung wala mga doktor na pupunta sa mga university para magturo, wala na magiging doktor. Pero kung wala naman doktor na pupunta sa mga ospital para maggamot, wala rin doktor. kaya sinong mataas yung nagturo o yung tinuruan, pareho lahat na may bahagi sa pagtatayo. Oo. Kaya Panginoon, saan mo ba ako nililid? Saan mo ba ako nililid? Ang Panginoon ang nagdidirect lahat ng bagay sa loob ng eklesiya. Sa totoo nga may mga nagsasabi, minsan yung tinuruan naging mas magaling pa kaysa doon sa nagturo Kaya hindi pinag-uusapan dito, sa loob ng gawain, hindi pinag-uusapan yung ranggo. Kasi tayo mahilig sa ranggo Sino ba mas mataas? Sino ba mas great? Yung mga iba, ganyan sa loob ng church Kami mga elder, mas mataas kami kaysa sa inyong mga co-worker. Sabi naman ng mga coworker, hindi, mas mataas kami kaysa sa inyo. Ay, nako. Ayoko marinig yung mga ganyang klaseng usapan. So, hindi yan maganda pag-usapan. Ang pinakamahalaga, faithful ka sa pagtatalaga ng Panginoon. At ang kaloob na binigay sa iyo ng Panginoon, dapat alam mong gamitin. Tapat ka. At alisin natin sa kaisipan natin yung mga ranggo-ranggo. Yan ay mga sistema ng sanlibutan na hindi naman dapat dalhin sa loob ng eklesiya. Walang ranggo. Anong ranggo natin? Lahat tayo alipin. May ranggo bang alipin? Wala. Ang mga alipin ay sumusunod lang sa Panginoon. Amen. Many of us in the Lord's recovery who have been under the watering, the perfecting, for a number of years, have been enabled
to build up the church in our locality directly. So isang araw, maging gift ka sa iyong lokalidad. Nandyan ka, naglilingkod ka, nagpa-function ka. Bilang isa na napasakdal, okay yan. Sa panahon na kailangan mag-preach ng gospel, kaya mong gawin. May panahon na kailangan magsalita tungkol sa katotohanan, kaya mong gawin. Kailangan ng propesiya, may mga kapatid, kaya nilang gawin. Kailangan ng mga guro, tuturuan ng mga bata. May mga kapatid na perfect, kaya nilang gawin. Kaya kumpleto sa gift ang isang local church. Kumpleto siya. So, salamat sa Panginoon. Binawi tayo ng Panginoon. Kasi ang ibig sabihin ng Lord's Recovery, pagbabawi ng Panginoon, na kung saan, kung ano na yung nandyan dati, hindi ka nag-introduce ng bago, kundi itinuloy lang natin. Sapagkat yan ang eklesiya na umiral sa mga nagdaang panahon, lalo sa panahon ng Acts. Tayo ay tinutuloy-tuloy lang natin kung ano ang meron. So, ang eklesiya ay katawan ni Kristo na itinatayo ng katawan mismo. Amen. Ito. Rather than being little children, we must be those holding to truth in love, to grow up into the head, Christ, in all things. Holding to truth means holding to what is real. According to the entire book of Ephesians, the real things in the universe are Christ as the head and the church as his body. So binanggit dito, holding the head. Ang ibig sabihin ng holding the head, kilala mo kung sino ang ulo ng eklesiya. Wala sa atin, mga believer, ang ulo ng eklesiya. Ang ulo ng eklesiya ay si Kristo mismo. Holding the head, ibig sabihin, binibigyan natin ng daan ang kanyang pagkaulo sa gitna natin. Panginoon, ano bang gusto mo? Ano bang direction mo? Ano bang nasa puso mo? Susunod lang kami sa iyo. Kaya ang kaayusan ay mula sa Panginoon. At sinasabi sa atin na dapat tayong hindi manatiling mga maliliit na bata. Sapagkat ang mga maliliit na bata ay hindi kayang pumasan ng responsibilidad. Tangi lang ang mga tao na nagkaroon ng gulang, paglago sa buhay, napasakdal, ang merong kakayahan na pumasan ng responsibilidad. So huwag nyo isipin na yung church, dahil lahat nagpa-function, tayo ay mga taong loose. Hindi tayo mga loose. Na perfect tayo, kung paano humawak ng responsibilidad. Seryoso tayo, dahil ang eklesiya, hindi lang siya pagpupulong, kundi tahanan siya ng buhay na Diyos. At seryoso tayo, na magpasailalim sa pagkaulo ni Kristo, na siyang Espiritu ngayon. Ano si Kristo ngayon? Espiritu. Nasa loob mo, nasa loob ko, nasa gitna natin. At madalas sa ating sama-samang pagsasalamuha, pananalangin, nahihipo natin ang puso ng Panginoon na siyang ulo ng eklesiya. At yun ang direction natin. Hindi tayo umiiba ng direction. Wala tayong sistema na dinadala sa loob ng eklesiya. Kundi ang eklesiya ay pinamumunuan ni Kristo na siyang Espiritu na gumagawa sa gitna natin ngayon. At meron tayong salita. Ang salita ay gabay sa lahat ng ating paggawa. Mula sa salita, binibigyan tayo ng espiritu ng pangitain. At mula sa pangitain, na ilalagay tayo sa tama. Amen. Amen. So, ang totoong bagay, mga kapatid, ay si Kristo at ang eklesiya. Ito ang pinanghahawakan natin. Ito ang realidad. Si Kristo at ang eklesiya.
Amen. So we have to hold to these two things in love so that we may grow up into the head, Christ in all things. To grow up into Christ in all things is to build up, the growing up of the building up. So pinapaalala sa atin, no, dalawang bagay ang palagi natin pinangahawakan. Ito ay si Kristo na siyang ulo at ang Ecclesia na siyang katawan. No? At ang ating pagtatayo ay resulta ng ating paglago sa buhay. No? Habang tayo lumalago, sumusulong, ang Ecclesia ay naitatayo. So we grow up into Christ the head. Then something issues out from Christ the head into Christ is for our growth. Okay. So, ang ating paglago ay mula kay Kristo. No? So, hindi ito paglago ng maraming nalalaman, kundi ito ay paglago sa buhay. Kasi ang paglago ay may kinalaman sa paglago ni Kristo sa atin. No? Nung tayo na nampalataya, si Kristo ay katulad ng binhi. Subalit pagdaan ng mga kapanahunan, di ba? Nadagdag ang kanyang esensya, di ba? Tayo ay napasukdol, di ba? Tayo ay nais sa katawan. Okay, nai-constitute ang Panginoon tungo sa loob natin. So ito ay nagbunga ng pagtatayo. Out from Christ is our function, our usefulness. Okay. So saan nanggaling ang ating paglilingkod? Saan nanggaling ang ating pagiging kagamit-gamit? Mula kay Kristo nanggaling yan. Mula kay Kristo. Tayo ay nakakapag-function mula kay Kristo. Tayo ay nagiging kagamit-gamit mula kay Kristo. Ang lahat ng mga hindi mula kay Kristo ay walang silbi. Wala siyang silbi. Ang iyong katalinuhan, kung yan ay nanggaling kay Kristo, ito ay magiging bahagi ng pagtatayo. Di ba? Ang iyong pamamaraan, ang iyong pagiging kagamit-gamit, hindi ito mga idea na nabuo sa ating natisod na kaisipan. Dapat ito ay nanggaling mula kay Kristo na naihasik at naihalo mula sa ating espiritu. So, yan ang nagtatayo sa Ecclesia mula kay Kristo. Tingnan niyo sa Biblia, mayroong typology na gusto kong banggitin. Ito ay yung actually, ang nilikha lang ng Diyos ay isang tao lang, si Adan. Si Adan. Okay. Si Adan ay isang parang larawan din ni Kristo yan. Bagamat hindi si Kristo yan. Yan ay pagsasalarawan. At mula kay Adan, tinayo niya si Eva, nilikha niya si Eva. At ito naman si Eva ay isang pagsasalarawan ng Ecclesia na siyang asawa o kasintahan ni Kristo. So si Eva at si Adan at si Eva, paano siya naibunga? Tandaan nyo, si Eva galing sa buto ni Adan. Kung hindi galing sa buto ni Adan, hindi si Eva. So, ibig sabihin, mahalaga yung source, yung pinanggalingan. Ang Ecclesia dapat galing kay Kristo, mula kay Kristo, bunga ni Kristo. Dapat ang simula ng Ecclesia ay buhay na nanggaling kay Kristo. Ano ang makakapagtayo sa Ecclesia? Mga bagay lang na galing kay Kristo. Kaya huwag kang gumawa ng mga bagay na hindi galing sa Panginoon. Diba? Lahat ng ating gagawin para sa church, galing sa Panginoon. Kaya mag-pray ka. Huwag kang isip lang ng isip. Huwag kang, maganda yata yan. Tama yata. Mag-pray ka. Galing ba yan sa Panginoon o hindi? Lahat dapat galing kay Kristo. Minsan gusto natin mag-share. Ito magandang i-share. Mag-pray ka muna. Panginoon, anong i-share ko? Bigyan mo ko ng feeling. Salita, galing sa'yo. Pag galing sa'yo, buhay ito, makakapagtayo ito. Dapat may salita
galing kay Kristo. So yan, dapat yan matutuhan natin. Amen. On the one hand, we are growing up into Christ. On the other hand, what we do is out from Him as the source of our function, our usefulness. So yan yung sinasabi ko. Out from Him. Okay? Our function, our usefulness. Huwag yung out from kung saan nanggaling. Out from Him. Mula kay Kristo. Amen. Lord Jesus. Salamat sa Ecclesia na tinatayo mo ngayon. Salamat din sa bahagi na binigay mo sa amin na kami ay makabahagi sa pagtatayo ng Ecclesia sa pamamagitan ng mga bagay na nanggagaling sa iyo. Panginoon, salamat din sa mga gifts, mga handog na binigay mo sa loob ng Ecclesia. Salamat din sa mga pagpapasakdal na sinasagawa dito. At ito ay tungo sa gawain ng ministeryo at tungo sa pagtatayo ng Ecclesia na siyang katawan mo. Amen.